siguro panahon na para mabigyan din ng confidential fund itong DMW. Why? Napakarami mga illegal recruiter dyan. Illegal recruitment agency na dapat tugisin. A lot of people are really taking advantage. Marami talaga nagsasamantala. Kaway OFW, Senator Tulfo, bago pa lang umalis dito, binukula na. No, namin ang nanloloko talaga. No? Nandyan na naman yung mga manluloko sa kanila dahil alam na may mga dalang pera. Kung nakalusot man sila doon, pagdating doon sa abroad, pagbalik nila, lulukuhin sila. So, lumalaki itong mga scammer because they know maraming pera yung mga OFWs. Observation ko to hindi ako pumapalag na yung iba't ibang ahensya ng ating gobyerno na bibigyan ng confidential fund. Kung mapapansin ninyo, hindi ako umimik dyan. Pero para sa akin, Mr. Chair, siguro panahon na para mabigyan din ng confidential fund itong DMW. Why? Napakarami mga illegal recruiter dyan. Illegal recruitment agency na dapat tugisin. Napakarami dyan mga scammer na ang binibictimize ay mga OFWs. Love scam, piniperahan, kinikikilan, kaya karamihan sa mga OFWs, pagbalik dito, wala ng pera, ubos ng pera dahil niloloko ng mga scammer. Inuubos yung kanilang mga pera. So, we need intel information. DMW need intel information para tugisin ng mga ito. Tugisin ng mga illegal recruiter, illegal recruitment agencies. Tugisin ito mga scammers na ito. So, that's why I believe magkaroon sila ng confidential funds. Kung yung ulitin ko, yung other government agencies na bibigyan ng intelligence fund, confidential funds, wala akong problema doon. Why not DMW? Diba, Mr. Chair? Mas kailangan nila ang confidential fund. Siguro magsimula tayo ng maliit na amount. I don't know, 25 million? 50 million? Iba nga dyan, daan-daan milyon. Hindi ako kumikipo. Kailangan siguro para maging patas tayo sa lahat. Bigyan din natin itong DMW. Not because committee chair ako ng DMW. Just because nakita ko yung need, Mr. Chair. But I agree that a lot of people are really taking advantage. Marami talaga nagsasamantala. Kaway OFW, Senator Tulfo, bago pa lang umalis dito, binukula na. No, namin ang nanloloko talaga. No? Yes, Mr. Chair. So kailangan nila yung mga information para tugisin yung mga manloloko, niloloko, pinagsasamantalahan itong mga OFWs natin. Mr. Chair, with the indulgence, With the indulgence of Senator Tulfo, Senator Tolentino. may we know the direction of the committee? Bibigyan ba ng intelligence fund? Wala akong doon. Gusto ko lang malaman yung direction. Confidential fund kasi Senator Tolentino, yung intelligence kasi sa military yun. So civilian is fund, confidential. Ang direksyon ko talaga, ipaglalaban ko na mabigyan silang confidential fund dahil with my more than 20 years experience, nakita ko kung paano napagsasamantalaan yung ating mga OFW like what our chairman here sa committee sa finance, si Senator JV said, pag papaalis pa lang niluloko na sila. Nandyan yung mga scammer na mga illegal recruiter. Tapos pagdating nila doon sa abroad, meron pa nang scam sa kanila, kikikilan sila or lulukuhin sila, peperahan sila sa pamamagitan ng social media. And then pagbalik nila dito, nandyan na naman yung mga manluloko sa kanila dahil alam na may mga dalang pera. Kung nakalusot man sila doon, pagdating doon sa abroad, pagbalik nila, lulukuhin sila. So, lumalaki itong mga scammer because they know maraming pera yung mga OFWs. Maraming ipon. So, why not give them confidential fund para tugisin? In fact, nabanggit nga ni OIC Secretary Kakdak kanina na meron silang ginagawang surveillance para sa mga illegal recruitment agency. So why not confidential fund para dun sa mga surveillance operations? Chairman, can we get the response of Yusek Kakdak? Can you handle this, confidential funds? Are you in need of this? Was there a proposal done before? Yes, in the past we have relied on law enforcement for the confidential funds, but of course with the wisdom of the Senate, pwede po, we had initially proposed sa Tier 1 a 10 million peso confidential fund pero hindi po naisama sa NEP. But of course we will be at the subject to the wisdom to the. So wala po kayo Jessica Hans, wala kayong sa NEP
hindi nakasama. Sa OWA meron eh. Nakita ko meron confidential intelligence extraordinary expenses. So, just for the record, Meron ba? wala kayo sa ano? Wala po, sir, sa DMW. DMW. Sen, Mr. Chairman, sa OWA meron ba? Wala. Can we get the confirmation? wala po kaming confidential Just to clarify, funds. okay. Ano lang po Okay. yan, para extraordinary funds for mas malawak lang na pagkagat. Pero wala po kaming confidential funds. So, wala, no? On the same topic, Mr. Chairman, just to educate me, si kayo is OIC Kaktak, do you have law enforcement function? DMW. Sa ngayon po, ang aming Operations and Surveillance Division has the capacity to shut down or close illegal recruiters. But it goes so far as that. Hindi po kami nagko-conduct ng arrests. Hindi po kami armado. At hindi rin kami nagre-rely din kami siyempre sa prosecutorial service para mag-prosecute. And you shut them down by doing what? We have investigative activities, surveillance activities, of course, covert. And then, nag-i-issue po ng closure order ang secretary namin. And then, of course, again, confidential lang pag-issue. And then, we execute, we implement the closure order accordingly. Yeah, closure order, yung sabihin nun, physically, you put Yes. something sa Yes po. premises nila that Yes po. they cannot enter, ganun. So, Yes po, we shut it ginagawa down. ninyo. Okay, so you're conducting surveillance, etc. To what item do you charge the expenses there, related there? Sir, if with your permission, can I ask Yusek Olalia to respond to the Yes, Yusek Olalia, please. Good morning po. Meron po kaming opisina ng yung dating Anti-Illegal Recruitment Branch na ngayon po ay tinatawag po naming Migrant Workers Protection Bureau. Ito po yung may kakayahan na mag-conduct po ng surveillance, lalong-lalo na pag may nagre-reklamo po na ang isang ahensya ay nagre-recruit at nagpapadala ng OFWs na wala pong lisensya, wala pong authority to hire, at kami po yung nag-i-issue din ng closure orders dahil po sa pinapatupad naming mga mandato natin. Year 2023, magkano ang binudget natin for that bureau? Maliit lang po yan, Mr. Senator. We can provide you the list of the budget. Apo. Okay, so the system is currently working. Po, 6 billion lang po. And how many ang napasara ninyo? For this year po, makaapat po kami ng pinasara, pero marami po kaming Dapat. tinake down na post, kasama po yon sa aming Mas mandato. effective sana kayo kung mas malaking budget ng bureau na yon. Tama po But kayo. it can be done by giving the bureau the budget. Opo. Tama? Hindi, tama Opo. ba? Tama po, sir. Tama po. Yung sinabi yung binabanggit ninyo lahat na gusto niyo gawin can be done by giving the bureau more budget. Tama? Tama po, sir. Sige, thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Coco. Kahit Sen. Rafi, yes, Senator Totino, then Sen. Rafi. From OWA, with the indulgence of Senator Tulfo, tama po si Senator JV na meron confidential intelligence extraordinary expenses ang OWA. Is this correct? Kasi nakalagay dito sa this page 6 from the notes that I have. Akin na. Tama ba yan? Tama ba Ano yan? po ito? Account title lang po ito. Yung tawag po namin dito, Extraordinary and Miscellaneous Expenses. Ito pong 5,328,000 ay ginagamit lamang po para sa aming kabuuan ng mga opisina, pagkain, yung mga ganyan lang po yan. Pero wala po. You should amend this the nomenclature of this. Yung entry It's kasi po, confusing. dapat mabago siguro. Hindi naman siya confidential. Ang nakatitle po kasi Extraordinary and Miscellaneous No, Expenses. confidential intelligence and extraordinary expenses. For COA purposes, baka matag kayo rito. It has to be changed. Opo. So, Yes, this has to be- Baguhin nyo, Yeah. siguro. Oo, yung eme na tinatawag. Okay. Yes, Senator Tulfo. Kasi sa experience ko, Mr. Chair, nandyan din yung mga recruitment agency na meron silang tinatawag na accommodation
bago ma-deploy yung mga OFWs at ginagawang para mga sardinas yung mga OFWs, hindi pinapakain, kinukulong. So, kung meron silang confidential fund, doon sana nila i-boost din yung mga information tungkol sa mga agency na yon na may mga accommodation na balasubas, tugis na at pasara. So, you really need that. And I agree with you, Senator Tulfo, kasi kailangan nila ng magbayad ng assets para mabigay ng information regarding these activities of illegal recruiters. Okay. I want you to do this. Paikutan nyo, puntahan nyo, pasukin nyo, siguro may karapatan kayo, meron kayong visitation power, lahat ng accommodation dito, yung bago ma-deploy yung mga OFW, yung mga galing sa probinsya, nag-stay sila sa accommodation at habang hinihintay natin yung confidential fund na may bigay sa inyo, tukuyin at pasira yung mga may violation. Kasi kadalasan, yung isang napakaliit na apartment na supposed to be pang 5 tao lang ang pwedeng ma-accommodate, sinisiksik dyan 20-30 na mga OFW, na mga gusto maging OFWs at para mga sardinas. So pakitukoy lang yung mga accommodations na yun, pasara yun, pakulong, kasuhan yung mga recruitment agency na may ganitong klaseng practice. Yes po, Mr. Senator, gagawin po natin ito at kung maaari lang po, kung papayagan si Yusek Olalia rin na magbahagi ng kaunting tugon. Yusek Olalia, please. You have the floor. With the kind permission po. Yes po, Your Honor. Gagawin po namin yan. Ang kagandahan po, ngayon po na ipinatupad na namin yung new rules ng land-based natin on deployment, may DMW rules na po tayo. Isinama po ni Secretary Toots ang accommodation. No? Lahat po ng ahensya na nagme-maintain na accommodation ay kailangang irehistro nila yung kanilang accommodation sa DMW at dahil po sa registration process po na ito, may karapatan na po tayo na papuntahin po ng ating mga empleyado doon at tignan po kung sila ay tumutupad doon sa tungkulin nila na magbigay ng tamang para sa kapakanan po ng OFWs natin. And the last but not the least, Mr. Chair, so again, I would like to reiterate again my support for the DMW na sana mabigyan sila ng confidential fund. And I really mean it. I'm serious about it. And I know that it is really needed for this agency given the fact na marami na mga OFWs tayo na naluloko, ini-scam. So, bago pa sana mangyari yung pang-scam, matukoy na sila yung mga gusto manloko at nanduloko sa mga OFWs at hulihin. And they can effectively do that by way of having a confidential fund na magagamit nila to buy information para magawa nilang trabaho nila, Mr. Chair. So yun na siguro. Siguro for a start, I don't know. Magkano sa tingin mo ang confidential fund kailangan mo? As a start. Halimbawa na lang. Siyempre, you have to come up with an amount. Huwag naman yung suntok sa buwan. Baka mamaya, hingi ka ng 1 million. Huwag naman. Mr. Chairman, I think he just mentioned 10 Meron a po while kaming ago. request sa DBM po na 10 10 million. million initially. And then the next question there probably, are you capable of disbursing confidential funds? Have you done this before? Wala pa, no? May I inform Mr. Senator that I used to be Assistant Secretary at the Department of National Defense and I was an SDO there, so I am quite familiar with the rules and procedures. This is just po. coincidental. This is not yet an Internal, institutional track record. But we can, Bata pa opo. naman yung ahensya ninyo. So, Opo. kaya yung 10 million. Kaya po, sir. Okay. But before we continue, Chair, I would like to ask Yusek Olalia. Yung kanina, yung bureau is the one functioning right now, no? Gathering intelligence and yung mga assets that are being used against these illegal recruiters, anti-trafficking. Yan po yung ginagamit ng DMW. Tama po, yung bureau nyo. Yes po, Mr. Chair. And Tama with the po. mere 6 million budget, they were able to shut down, nakapagpasara kayo ng ilang mga agencies and you take down a lot of websites. So, ang isa lang kasi, isang option lang po natin,
kung dadagdagan po natin ng budget yung bureau nyo, you think you can function better? Kasi medyo ang problema lang natin yung Senator Tulfo, Senator Tolentino, medyo yung confidential fund kasi medyo may maraming allergic dito mula pa si Minority Leader. But can you say that your bureau can do these functions well? Yes po, Mr. Chair, no? Lalong-lalo na po kung may kaukulang karagdagang pondo po ito, makakapag-perform po yung ating opisina. Mga ilan po yung tingin yung kailangan ng bureau? Yung initial Gandahan mo rin amount. Tinatanong ka na ni Mr. Chair. You answered 10 million. Oh. 10 billion po, Mr. Baka po Chair. gusto mong dagdagan pa. M, not B, M. Million po. Opo. Baka pwedeng gusto mo 20M na. Pero itong kondisyon, pag kayo nakakuha ng 20M halimbawa, sisiguraduhin nyo na magagamit yun at maging effective ka dahil kung hindi, ako naman ang babalik sa inyo. Magiging monkey on your back ako ninyo. Araw-arawin ko kayo. Dahil sabihin ko, binigyan ko kayo ng 20 million confidential fund, bakit marami pa rin mga illegal recruiter? So be sure na yung 20 million magagamit yun ng maayos. Okay? Deal? Mr. Chair, ang kagandahan po nito, hindi lang po local operations kasi ang paggagamitan nito. Meron din po kaming mga international operations na kung saan yung migrant workers offices namin ay dapat kasama din po namin sa pakikipaglaban-laban sa illegal recruitment at trafficking in persons. Kailangan din po nila ng confidential funds. Okay, that's all, Mr. Chair. Thank you very much.